Hey everyone, good morning. So for today's video guys, mayroon akong i-share sa inyo na news about what happened to my friend's YouTube channel. Dalawang kaibigan ko 'yan. Yesterday, pumasok sila sa live stream ko kasi rare na lang talaga ako dito gumagawa ng content. Medyo busy talaga ako sa live. Medyo busy talaga ako sa live. So yesterday pumunta siya sa live stream ko. Tapos sinabi niya na he was na-demonetize nga siya, nawalan siya ng ads. Sabi ko, bakit ka na-demonetize? Ano bang kasalanan mo? Wala naman siyang ginawang mga illegal or wala naman siyang no copyright issues, hindi siya sumali sa mga watch to watch, hindi siya sumali sa mga ano pang mga activity na pinagbabawal na activity. So na-demonetize siya kasi bumaba yung watch hour niya kasi hindi na siya masyadong nag-upload ng content for how many months. So although nag-upload siya ng shorts, mga 2 to 3 minutes video, but hindi pa rin enough para i-sustain yung watch hour na nawala sa kanya. Kasi last June 10 nag-email sa kanila si YT. Actually, dalawang kaibigan ko 'yan dito sa YT. Nag-email sa kanila si YT last June 10, 2023 na ayun na nga, tatanggalan na sila ng ads because yung watch hour nila is hindi na siya 4,000. Bumaba na. Siguro maybe due to pangalan nito, hindi masyadong mataas yung views, tapos rare ka na lang, hindi masyadong mataas yung mga views ng mga old video mo, tapos rare ka na lang nag-upload ng video. So medyo siguro yan yung factor na naging reason kung bakit siya bumaba yung watch hour niya, hindi nadadagdagan. Instead, kasi yung mga uploading niya is mga shorts, puro shorts, mga shorts lang. So though mayroon namang views yung shorts niya, pero I think hindi niya nahabol yung mga nawalang watch time. So yun yung reason niya kung bakit na-demonetize yung channel niya. Due to kulang na nga yung watch time niya. And ako naman nakinabahan, ayan. Ilang months na rin ako hindi gumagawa ng content. Sorry everyone, I was busy on my live streaming sa ibang platform. So, kasi I need to pay bills. And this new channel guys, hindi pa niya kayang i-sustain yung mga needs ko. Unlike before sa old channel ko na okay lang talaga kahit wala akong work, kahit mag-YouTube na lang ako, mayroon akong sahod 30k, 25k plus. So nakaka-sustain siya sa mga needed, sa mga bills, no? Pero hindi siya masyadong pero nakaka-sustain pa rin. So kung hindi lang tayo na demonetize doon, hindi lang tayo sumali sa mga C2C na yan, so hindi tayo ma-demonetize. So kaya guys, wag talaga kayo sumali sa mga C2C, sa mga VPN na yan, kasi that is a big bawal talaga yan kay Lolo YT. Alam na natin, ingatan natin yung channel niya. Kasi last time nung before ako sumali ng mga ganyan, sabi ko okay lang, kaya if kumita ako dito ng mga 300k sa C2C, if kikita ako ng mga 300k to 500k sa C2C, okay lang kahit ma-demonetize siya, okay lang, hindi ako masasaktan. But masakit pala siya guys. Though hindi naman ako kumita ng ganun kalaki kasi new pa lang ako sumali, na demonetize kasi nahuli na kaagad. So kaya napagawa talaga ako ngayon ng video kasi baka ma-demonetize yung channel ko bago pa naman to na monetize ay last November 2022. So 2022. So magwa 1 year na tayo guys. Pero on that 1 year wala pa akong personal upload na mayroon pala dalawa pa lang yung upload ko na nagawa, kasi most of my uploads dito is re-uploads ko from my old YT account. Kasi simula nung na-monetize ako guys last December 2022, eksakto kasi na magsisimula na din ako mag-live sa isang live streaming platform, 17 Live specifically.
So nandun ako sa 17 Live, nagla-live, kumakanta-kanta. So hindi tayo singer pero alam niyo naman, hindi na sa basta mga live streaming platform, hindi naman sa ah, talagang maganda talaga yung boses mo para maano ka. So kahit pang video okay, pang karaoke lang yung boses natin, pwede pa rin tayong kumanta-kanta doon, makipag-chat-chat, chit-chat sa mga viewers natin, and kikita pa rin tayo doon sa sa 17 Live. So if gusto niyo sumali sa 17 Live, I have 2 videos. Hanapin niyo lang sa mga videos ko. Meron akong dalawang video tutorial kung paano sumali sa 17 Live. Or you can message me in my messenger sa messenger, Jerome Remolta. Yan. Jerome Remolta. Yan yung i-message nyo sa messenger. So i-message nyo ako para mag-guide ko kayo kung paano sumali sa 17 Live. Kasi may audition tayo doon, guys. And ayun na nga, kaya nga napagawa ko ngayon ng video. Kasi simula nung hindi ako naka-upload, dalawa lang yung upload ko. And puro puro shorts na lang din upload ko kasi yun nga, gusto ko nga mag-upload ng kahit papano shorts para hindi tayo ma-demonetize. Pero nashock talaga ako ngayon nashock talaga ako sa balitaan ko kahapon na kahit mag-upload ka ng upload ng mga short videos, pwede ka pa rin palang ma-demonetize, no? Pag hindi talaga niya na reach or nahabol yung watch hour, kasi nagbabawas talaga yung watch hour everyday, guys, eh. Due to example, 1 year ka na sa YouTube. So 1 year ago yung mga watch hour na naipon mo 1 year ago, nagbabawas yan ngayon. So kailangan mo makaipon ng watch hour again everyday. Kailangan mo maka-gain ng watch hour para yung mga nabawas matatapalan niya. So kaya ganyan siguro yung nangyari. So kung may alam kayo, guys, please let me know in the comment section kung may alam kayo sa mga ganitong mga nangyayari, or kung naka-experience kayo ng like katulad na na-experience sa mga kaibigan ko. So comment nyo sa comment section, and kung ano yung mga reason, ano talaga yung mga reason. Kasi sabi nila bumaba daw yung watch hour niya. So hindi na naging 4,000, kaya naging na-demonetize siya. Kaya ako nagtataka din ako kasi kasi palagi siyang nag-upload, always pa siyang nag-upload kaysa sa akin. Ako once a month siguro isang shorts, or siguro 2 shorts in a month, para lang may ma-upload, para lang hindi tayo pangalan nito, kasi 6 months kasi na hindi ka mag-upload. 6 months na hindi ka mag-upload, i-demonetize ka ni kukunan ka ng ads ni Lolo YT. So kaya nag-upload ako every month ng shorts, pero yun pala hindi pala enough yung shorts. Siguro need talaga ng long video, yung long length na video. So from now on siguro, guys, kasi nahihirapan na din akong mag-upload Nahihirapan din ako mag-upload ng mga videos kasi nasa bahay lang ako, nagla-live. Ayan, yan yung ginagawa ko. Babantay ng tindahan, yan yung always routine ko ngayon. So hindi ako masyadong makagawa ng ng vlog kasi yung content ko kasi dito is more on travel video. So kaya nahirapan akong gumawa ng mga sit down videos, wala akong masyadong maisip. Unlike before, talagang gumagana yung isip ko. Ngayon talaga parang ang hirap talaga gawa ng mga sit down videos like tulad mga ginagawa ko before. Ang hirap ng nahirapan ako. Ewan ko lang bakit, no? Siguro due to tinatamad na rin ako kasi mas masarap maglaro ng ML. And na-busy na rin talaga ako sa live streaming, guys. Sa live streaming, nagla-live talaga ako every day sa 17 Live. So kaya hindi rin nawalan ako ng oras. Pero from starting today, so sisikapin natin na maka-recover tayo, gawa tayo ng mga videos, kahit mga dito lang sa bahay, or mga daily life natin, o yung mga ginagawa natin dito sa bahay everyday. So para lang mayroon tayong ma-update sa YT, ma-update na tapos hopefully panoorin niyo ako, guys, hindi naman ako si Ivan, hindi naman ako si Alex na gumagawa ng mga daily vlogs, ang daming views, pero hopefully panoorin niyo rin ako.
kahit hindi nyo tapusin guys, i-like nyo lang at saka mag-comment lang kayo ng kahit ano ng comment. So, okay na ako doon. 3 minutes lang, 3 minutes guys. So hopefully by sa mga next video ko guys ay papanoorin nyo pa rin ha. So thank you so much and that's the end of my vlog. See you next vlog. Bye bye!